Walang last trip. Ang sabi sa awit ng mga awit 2 verse 7, kaya kayong mga dalaga ng Jerusalem, mangako kayo sa pamamagitan ng mga batang usa at gasela na hindi ninyo hahayaang ang pag-ibig ay umusbong hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Timing is very important in finding and expressing romantic love. Huwag daw pipilitin ang pag-ibig. Huwag sobrang agahan na wala pa sa panahon. Huwag kayong magmadali. Darating at darating yan. Kayo ang unang makakaalam pag dumating na. Pag nag-iisip pa lang kayo ng dumating na ba o hindi pa? Hindi pa siguro. Kasi kapag nandyan na, every single cell sa inyong katawan ay magsasabi sa inyo na yes, ayan na yun. There is love. So let love have its own right time. Dapat may tamang panahon yan. Just like everything else under heaven. Kung hindi ka pa marriageable age, manahimik ka muna. Mga magulang, may panahon na nagluluwag-luwag na kayo kasi panahon na rin para maging available ang inyong anak. Makisalamuha, makihalubilo, para maraming makilala at makapili ng iibigin at magmamahal sa kanya. Minsan may maririnig tayong nanay, nasa 50 na yung anak niya pero dalaga pa. Sasabihin pa sa kanyang kaibigan, ihanap mo nga ng mapapangasawa tong anak ko at ipapamigay ko na. Ipapamigay daw niya samantalang noong dalagita pa yung anak, ang higpit-higpit. At kung kailan naging 50, saka pa gustong ipamigay. Hindi ba nakakatawa? Pero totoo, may mga nangyayari o nangyari ng ganito. Huwag namang darating kayo sa point na ipaparipa nyo na ang inyong sarili o ang inyong anak or ipapamigay dahil desperado na kayo. Naghihingalo na kayo sa tanda, wala pa siyang kasama sa buhay. Although hindi naman lahat ay itinakdang magkaroon ng partner sa buhay. Katulad ni Paul, hindi siya nag-asawa, naging matandang binata siya. Kaya dapat, yan ay may tamang panahon. Kung mahuli man kayo sa biyahe, minsan mahirap na talaga yang ihabol. Kasi madalas, dahil gusto mong humabol, natitinik ka, natatapat ka sa bungi, sabi nga sa kasabihan. Buti na nga lang ngayon, hindi na uso yung last trip kasi may mga biyaheng 24 hours na. Yung McDonald's nga at Jollibee, 'di ba? May 24 hours nang bukas ngayon. So ganun din sa pag-ibig. Walang last trip. Kaya wag kayong nagmamadali mga kabataan. Mag-aral muna kayo, i-enjoy nyo ang pagiging bata nyo. Pag nakagraduate na kayo, magtrabaho kayo at enjoy nyo muna ang inyong buhay dalaga. Mag-travel kayo kung saan-saan. At kapag nakilala nyo na yung the one na galing sa Panginoon, hindi kayo magsisisi ngayon kasi nagawa nyo na yung mga gusto nyong gawin habang dalaga kayo, habang bata pa kayo. Iba na rin kasi ang panahon ngayon. Ang mga kabataan ngayon wag lang magkadikit, lumulobo na kaagad yung tiyan. This is real talk. Kaya mga magulang, gabayan din natin ang ating mga anak. At mga anak, magpagabay kayo sa inyong mga magulang. Lalo na kung hindi nyo man lang kaya pang buhayin ang inyong sarili. Pagkatapos magdonobya kayo, pagka nakabuo, si nanay at si tatay pa rin ang mamomroblema sa inyo. Kapag hindi nyo pa kaya, tumigil-tigil kayo. Mag-crush na lang muna kayo. Saka na magtotoong love life kapag mature na, kapag kaya na. Okay lang na magkakrush kayo kahit 1,000. Normal lang yan. Pero kapag wala pa kayo sa tamang edad, crush na lang muna kayo. Mag-K-drama na lang muna kayo. Mag-binge watch kayo dyan ng mga romance movies. Just make sure na ang pinapanood nyo ay tama din sa inyong edad. Huwag nyong kaisipin ang pag-aasawa habang kayo'y bata pa. Lalo na kung wala pa naman kayong kinikita at hindi nyo pa kayang buhayin ang inyong mga sarili. Ayaw nyo naman na maging pabigat pa sa inyong mga magulang hanggang sa tumanda sila.
Kaya dapat buuin mo na ang inyong sarili. Pag nakatapos kayo ng pag-aaral, magtrabaho kayo, mag-ipon kayo, para kapag dumating na yung tamang tao galing sa Panginoon, kahit ngayon din pwede kayong mag-asawa. Pag naman kayo ay dumating na sa tamang edad at kayo ay tinutokso-tokso na ng mga matatanda sa inyong paligid at sasabihin, kailan ka ba mag-aasawa? Tumatanda ka na. Ang sabi nga dito sa ating binasa, sa pag-ibig walang last trip. Huwag kayong magpa-pressure sa inyong paligid, sa society, dahil hindi naman sila ang magpapagatas ng inyong anak at magpapa-ospital sa inyo kapag kayo ay manganganak o magpapaaral sa inyong magiging anak. Dahil there is time for everything. Ikaw lang ang makakapagdesisyon para sa buhay mo. Kung gusto mo na mag-asawa, go mag-asawa ka. Kung hindi mo pa gustong mag-asawa at gusto mo pang i-enjoy ang iyong single life, mag-travel kung saan-saan at buuin ang iyong sarili, go. Huwag kayo magpapa-pressure sa social media o sa kung sino-sino. Live your life in your own time. Because there is time for everything. God bless us all.